Guys, ano masasabi nyo sa ano ni Audrey ngayon? Ang huling itim ng igurot. Ang huling itim ng igurot. Magandang araw sa inyong lahat. This is your Igorot guy Freddy and this is Bad Darong Filipino Edition. Susubukan po nating magsalita ng Pilipino sa buong video na ito. Ang huling itim ng igurot. Etong video clip na ito ay galing sa isang Facebook upload video ng page na Kiefer Official Vlog. Mayroon itong 58,000 na reactions, mahigit 900 na komento at umaabot sa 700 shares. Ang video ay may habang 3 minutes at 17 seconds. Yung pagbabanggit niya nito, ang huling itim ng igurot, ay 3 segundo lamang. Siguro para sa ibang tao, ito ay wala lang, pero para sa akin bilang isang igorot mismo, hindi po ito wala lang. Teka, bago niyo ako i-judge, pwedeng makinig ka muna sa sasabihin ko. Ating panoorin ang 1 minuto ng kanyang video. Ganyan talaga pag nagkaka-boyfriend na no? Ay! Kinilig ka. Gagi bagay nga, Dri. Ang angas, Dri. Guys, ano masasabi nyo sa ano ni Audrey ngayon? Ang huling itim ng igurot. Ano ulam dyan? Ha? Ano ulam? Ikaw. So dito, may kaibigan siya na nagpo-photo shoot. Audrey ang pangalan niya. Yeah, tama. So, kinukulit niya si Audrey habang nagpo-photo shoot. At eto na. Ang huling itim ng igurot. Kung titingnan nating mabuti, hindi niya intensyon talaga na ilagay sa spotlight ang igorot, di ba? Kumbaga, nabanggit lang itong salitang igorot. So, para sa iba, sasabihin nila na hindi naman kinukot siya yung igorot eh. Nabanggit lang naman. Nasabi lang naman saglit eh. Napaka-sensitive mo naman. Hindi po ganyan. That's not how it works. Oo, hindi iyon po ang topic. Pero bilang isang influencer na may 1.8 million followers, sana po maging responsable tayo sa mga salita natin. Kung alanganin tayo sa mga salita o impormasyon, sana huwag na lang nating sabihin, di ba? Sa video na ito, 100% ako na sure na ginamit niya ang salitang itim na igorot bilang isang pangungutya sa kaibigan niya. O alam natin na pangungulit lang yan or lokohan lang yan, di ba? Pero kung pupunta tayo sa konteksto, talagang ginamit ito na pangungutya sa kaibigan niya. Sasabihin ko po, dalawa pong napakalaking mali ang gawin ito. Unang-una, ang igorot po ay hindi maitim. Pangalawa, wala pong masama sa pagiging maitim. Mga bata, ilagay niyo yan sa puso at utak niyo. Ang mga igorot ay hindi po maitim. Pero sasabihin ko naman na may mga kayumangging igorot. May light brown, may dark brown, kahit saan namang parte ng Pilipinas, di ba? At sasabihin ko, marami din namang maputing igorot. At ang mas importante pa, mga bata, ang kulay po ng balat ay hindi po yan basehan para sabihin natin maganda o pangit ang isang tao. Lahat po ng kulay ay pantay-pantay lang. Maganda po lahat. Ang totoong sukatan ng pagiging maganda o pangit ay sa ating mga pag-uugali. Maganda, gwapo tayo kung alam nating rumespeto sa ibang tao. Pangit na pangit tayo kung ang ginagawa po natin ay nangungutya sa ibang tao, lalong-lalo na kung wala tayong alam tungkol sa kanila. Sa pagbanggit ni Kiefer sa ang huling itim ng igorot ay napakalinaw na iyon ang kanyang paniniwala. Kaya niya ito ginamit na bilang isang pangungutya dahil ang alam niya ay totoo yun. Yan ang kanyang paniniwala o natutunan sa paaralan or sa mismong kanilang bahay o komunidad. So bilang isang bata, kung anong paniniwala ng nasa surroundings mo, yun din ang paniniwala mo. Kasi bilang bata, lahat po ng nakikita natin o naririnig natin ay tama. So paglaki natin, akalanin natin yun yung tama. Hindi ko po siya minamaliit. Saludo po ako sa narating niyang estado ngayon bilang isang influencer. Pero sabi ko nga kanina, marami na siyang followers. Kasabay din sana niyan ang pagiging responsable. Kaya nga hinirang sila bilang influencer dahil lahat ng ginagawa at sinasabi nila sa video ay natututunan at tinutularan ng mga manonood, lalong-lalo na sa mga bata. Kung out from 1,000 na may chance na napanood mo itong video, Kiefer Official Vlog, sana maintindihan mo po o mapag-aralan mo na ang salitang igorot ay hindi gamit bilang pangkutya.
naiintindihan ko naman kung bakit naging salitang pangkutya ang salitang Igorot. Simula pa nung panahon ng mga Kastila at Amerikano. Mula noon pa, ginawan na nila ng napakamali at hindi magandang kahulugan ang salitang Igorot. Lumaban ang aming mga ninuno sa mga Kastila. Dahil dyan, ang aming rehiyon na Cordillera Administrative Region ay naging malaya sa buong 333 years na nandito sa bansa ang mga Kastila. At dahil hindi nila kaya nalusubin ang Cordillera, pinagkalat nila sa buong Pilipinas at hindi lang sa Pilipinas, sa buong Europa na ang mga Igorot daw ay barbaric, walang alam, mga backwards at kung ano-ano pang hindi magandang paglalarawan. Naniwala naman ang ibang mga Pilipino na sakop nila sa mga ibang rehiyon ng Pilipinas. Kahit sa panahon ng mga Amerikano, ginawa nilang simbolo ng barbarianism ang mga Igorot. Kahit sa mga libro mula pa nung dekada 90s, 2000s ng DepEd or Department of Education, sobrang maraming mali ang kanilang pinagsusulat tungkol sa aming napakaraming proof. Napakarami po naming nakalap ng mga libro na nagsasabing ang mga Igorot at mga Negritos ay iisa, na pare-pareho kami ng physical na anyo, mga kultura at iba pa. Doon sa mga librong yon nakasulat na pandak, maitim, marumi, kulot at walang pinag-aralan ng mga Igorot kahit pang mga guro sa Maynila or sa ibang rehiyon ng Pilipinas. Ganon ang tinuro sa mga bata. Isa ka siguro doon. Kaya, Kiefer, naiintindihan ko kung bakit ganyan ang paniniwala mo. Brainwashed, misinformed, fake news. Tayo naman ay nakasubaybay sa mga sinabi ng Department of Education na pag-improve sa kanilang mga kamalian. Sana ngayon sa mga nanonood, sana po maintindihan ninyo na hindi po salitang pangkutya ang salitang Igorot. Ang mga Igorot po ay mga taong may dignidad, mga masisipag po na magtrabaho, matatapang po at may paninindigan na mula noon pa ay pinaglaban ang kanilang lupain. Kaya makikita nyo na ang mga Igorot sa Cordillera Administrative Region ay isa lamang sa mga kakaunting grupo na na-preserve ang kanilang kultura hanggang ngayon. At kung ang natutunan nyo sa mga magulang nyo, sa komunidad o sa paaralan ninyo na ang mga Igorot ay pangit, maitim, pandak na walang pinag-aralan, ay napakamali po yan. Hindi po. Sana maging simula po ito ng pagkakaroon natin ng cultural awareness na ang bansang Pilipinas ay napakakulay ng kultura nito. Tayo ay isa sa mga bansang napakayaman sa kultura. Makulay, ika nga, at ang bawat kulay na ito ay maganda. Kaya po, kung ang paniniwala ninyo ay maganda ang maputi at pangit ang maitim, abay, medyo baguhin po ninyo ang inyong pananaw sa buhay. Huwag na huwag po kayong maniwala sa mga sabon at face wash na napapanood ninyo sa TV. Mga commercials na pinapalabas na pangit ang maitim at ang maganda o gwapo lang ay yung mga maputi. Fake news po yung mga yon. Unang-una po sa lahat, inuulit ko, hindi po salitang pangkutya ang salitang Igorot. Ang mga Igorot po ay ito, at ito. At sa mga influencer na ito, sana po bawas-bawasan po natin ang pagmumura. Nasa tamang edad naman po tayo, di ba? Hindi porket marumi ang bunganga ng mga banyagang big-time influencer vlogger ay dapat nagmumura din tayo. Pilipino tayo, may mga values po tayo na tatak Pinoy. Bigyan naman po natin ng kaunting respeto at dignidad ang mga batang manonood. Igorot, Aita, Tagalog, Batanggenyo, Bisaya, Waray, o kung anong tribo pa, pare-pareho po tayo. Huwag po nating gawing pangkutya ang kung sino ang isang tao. Aralin po natin ang ating mga iba't ibang tribo sa Pilipinas. Alamin po natin kung anong totoo. Alamin po natin ang ating geography, ang mga pangkat etniko, mga salita, mga kultura. Lahat-lahat na. Mabuhay po tayong mga Pilipino. This is your Igorot guy, Freddy. Let me know in the comment below what you think. See you on the next video. Cheers!